tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Maabig, magayaga, masayaksak, dan masantos ya kabwasan, balang sinansakay pinablin dumuringel na sayang programan Orly in the Morning. Agaw na Sabado. Pitsa 7 bulan na Pebrero, taon na 2026. Special edition na programa tayo i-Karma Health Option. Tahan na kaiba tayo si Dr. Glenn Soriano, wadjala bansan na Pilipinas. Pero watan niya mo probinsya Laguna. So ready na ba siya, Ka Edwin? Good morning, Dr. Glenn. Dr. Glenn, good morning. Hello. Yes. Good morning, Partner Orly. Good morning. Kumusta na po? Welcome home. Hi, nice to be back. Actually, maganda itong nararamdaman ko rito. Mas magandang Pilipinas kaysa sa abroad. Malamig din ba dyan sa Laguna ngayon? Nandito ako sa San Pablo, Laguna. Maganda rito. Maximinia Hotel and Resort. Mm-hmm. Maganda rito. Mas magandang tanawin dyan. Puro green. Puro green. Mas daig pang Florida. Ayun. Kumusta naman ang klima dyan, Doc? Medyo makulimlim lang. Medyo ambon-ambon kanina. Pero okay lang. Maganda naman. Kaysa yung sobrang lamig, kaysa yung sobrang init. Tama-tama lang dito sa affair namin. Ayun. So, hindi pa kayo nakakapag-adjust. Siguro may jet lag pa kayo ngayon. Yun nga problema ko, kagabi, lahat ng gising na gising ang mga kasama ko. Ako, antok-antok na, pumipikit na ako. Okay. I-welcome po natin yung ating mga avid listeners na matagal nang naghihintay sa inyo, Doc. Well, eto na nga. Salamat naman sa imbita nyo sa akin dito. At eto, balik na naman tayo sa normal broadcasting next Saturday. Ito, live na naman tayo, remote. Pero yan, sige, kayang-kaya pa rin natin. Talakayin natin ng magandang topic na naman natin ngayon, ang diabetes. So sana nakikinig lahat ng lahat ng nandito sa Pilipinas at lahat ng nakikinig dyan from international areas. Doc, sa lamig ng panahon sa Amerika, ano pong naging epekto niyan? Sa mga respiratory ailment? Well, yan magti-trigger ng, alam mo yung temperature, lagi natin sinasabi, ang extreme temperatures, katulad na extreme cold, yan ang trigger ng marami ng mga, anong tawag nito, yung chronic diseases. Alam mo yung chronic disease, yan ang nagpapahina ng immune system ng tao. So,
isa yan, yung asthma, chronic disease yan. Pagdating lang lamig, mas madalas sumpungin ang mga may asthma. Okay? Tapos yung mga arthritis naman din, chronic disease yan. Titigas ang mga joints natin, so hirap maglakad. So ngayon, pati itong immune system natin, medyo sa lamig, nagpi-freeze na rin eh. Hindi gumagana, nagkatulad ng yung magandang temperature sa yung mainit, warm climate, mas mabilis dumalaw ang mga dugo natin, mas magandang circulation ng tao, kaya mas mahirap pasukan ng mga sakit basta maganda yung yung tamang-tamang warm temperatures eh. Sa sobrang lamig, siyempre kailangan mo ng init ng katawan, kaya kailangan mapaparami ka ng makakain dyan. Correct. Well, dapat ingatan natin yung sobrang dami ng kain kasi alam niyo naman sobrang daming kain. Saka lalo yung hindi magandang pagkain, nakakasira din ng ating mga kalusugan. Yung sobrang tamis, yung sobrang taba, at sobrang maalat, dapat natin ingatan yan. Lagi ko sinasabi sa mga nakikinig, in moderation lang. Kahit kainin nyo naman lahat ng gusto nyo kainin, in moderation lang. Kasi kung sobra-sobra, hindi naman kayang sunugin kaagad na properly ang ating katawan. Katulad ng yan ang trabaho ng ating liver, atay. Kung medyo masama ang yung function ng inyong liver, tataas lahat yan eh. Tataas ng creatinine, tataas ng cholesterol, tataas ng mga triglycerides, at saka yung lahat ng tumataas na masama, ang bumababa na masama, yung immune system. Yes. Sa pagkain ba nakukuha ang diabetes, Doc? Well, nagpapalala ang pagkain ng diabetes. Kasi kung ang tao may diabetes, ang tao na compromise yung metabolic system ng tao. Yung masamang pagkain, yung pinakamasama dyan, yung mataas ang sugar, yung masyadong matamis. Alam nyo, ang nagme-metabolize ng sugar natin sa body is yung atay. Ngayon, kung ang atay, kayang-kaya niya yung normal amount of yung consumption. Kung tama-tama lang ang kain mo ng mga matatamis na pagkain, kung healthy naman ang liver, kayang-kaya naman i-metabolize yan. Kayang-kaya i-deliver yung mga energy sa mga katawan natin kung saan man kailangan. Pero kung compromise ang liver function, yung mahina ang liver, mahinang metabolism, hindi nakakarating yung mga essential na nutrients eh. Hindi nakakarating ang nanggagaling sa liver ang glucose. Ang glucose ang pinakagasolina ng katawan natin. Ngayon, kung mahina mag-produce ng glucose ang liver, laging mahina. So yung mga diabetic yan, yung merong symptom na yung nangihina, o madaling mapagod, mga ganon, o madaling magutom pero mataba naman, yun ay ibig sabihin yan, hindi maganda ang function ng liver. Kaya yung imbalance ng blood sugar, ang tawag natin, yung hyperglycemia, ang tawag yan. Yan ang tinatawag natin na yung masyadong mataas ang blood sugar. Nasusukat yan sa yung mga blood testing, yung fasting blood sugar, nakikita yan sa mga blood test sa hospital eh. Okay. Bakit kung mataas ang blood sugar ay insufficient ang insulin production natin? Well, parang baliktad ang yung sabi niyo diyan. Kung mataas ang blood sugar, kasi normally pagkakain ng isang tao after 3 hours dapat wala nang blood sugar o konti na lang ganon, okay? Kung after sabihin natin 1 hour ng pagkain, mataas pa rin yung blood sugar, ibig sabihin, merong problema eh. Hindi maganda yung pagtutunaw ng blood sugar na sa dugo. Ang sinasabi din yan, hindi rin maganda ang trabaho ng liver. Hindi katulad ng sinabi ko kanina, kung laging mataas ang blood sugar, merong hindi gumagana. Okay, may mga bagay dyan ang involved. Yung pancreas na gumagawa ng insulin. Yung mismong insulin na ginagawa ng pancreas, minsan hindi maganda. Minsan kulang-kulang. Okay? Ngayon, kung sapat naman ang pancreas, yung function niya, sapat naman din ang insulin. Pagdating naman ng mga ugat, hindi maganda yung absorption naman. Meron tayong tinatawag na insulin receptors sa buong katawan natin. Yun ang tumatanggap ng blood sugar.
kung sobra-sobra naman ang laman ng mga ugat natin ng sugar, pero hindi naman matanggap ng cells, problema yan, mag-accumulate ang blood sugar sa mga ugat natin at masisira ang ugat. Yun ang umpisa naman ng mga hypertension at iba-ibang chronic diseases. Yung ineffective ang paggamit mo ng insulin, anong klaseng diabetes ito, Doc? Type 1, type 2? Hindi, yung ineffective na sinasabi nyo, Oo. marami namang yung mga yung problema noon. Pero ang dalawang klaseng diabetes na sinasabi natin, yung first is type 1 diabetes, yung second is type 2. Ang big difference ng dalawang yan, yung type 1, karamihan yan, hereditary na sinasabi niya. Parang minana mo na. Pinanganak ka pa lang, bata ka pa lang, meron ka ng yung high sugar. Parang sinasabi, meron ka ng diabetes, pinanganak ka lang, bata ka pa, meron ka ng problema sa blood sugar. Okay? Yung type 2 naman, ang tawag natin dyan is type 2 or acquired. Yung nakamit mo lang yan. During lifetime, nagkaroon ka ng ganong klaseng diabetes. Laging mataas ang blood sugar mo. So, ang tanong ng mga tao, saan nanggaling naman yung type 2? Kung hindi mo minana yan, kung hindi ka pinanganak na may problema, saan mo na naman nakuha yan? Marami nagsasabi na hereditary. Ako, ang paniwala ko talaga, karamihan ng mga type 2, hindi naman nanggaling sa pagmamana sa pamilya. Kung hindi, yung hindi magandang lifestyle na nag-i-induce ng situation ng yung sinatawag natin na type 2. Ano yung sinasabi kong yan? Yung lifestyle ng tao na yung prone to type 2 diabetes is yung mga taong sedentary. Hindi gumagalaw, hindi nag-exercise. On top of yun, hindi gumagalaw, hindi nag-exercise, pati yung diet nila, pangit. Sobrang sugar, sobrang taba, yung sobrang maalat. Okay? So no exercise, pangit ang diet, at saka stressful life, yung lagi may problema, yon yung mga prone to diabetes type 2 or acquired diabetes. Okay. Sinasabi dito na ang immune system destroys insulin producing cells. Nag-uumpisa raw ito sa childhood teens. Yeah, well, yan yung sinasabi natin, Kuan. Yung more of yan yung type 1 diabetes, okay? Kasi yung immune system ng tao, yan ang yung baga sa practical life natin, yan ang yung armed forces Armed Forces of the Philippines, di ba? Ang katawan natin, meron din siyang armed forces Yung armed forces ng katawan ng tao, ayan ang immune system Kung ano man ang mga hindi kilala ng katawan, atakihin yan. Okay? So ngayon, etong insulin, lumalabas na sarili nating katawan. Ngayon pala, hindi nakikilala ng katawan yan So ang turing ng immune system, sa mga insulin o receptors o kung ano man yan sa katawan na involved in glucose metabolism, sinasabi ng katawan yan, kalaban yan, sirain natin yan. So yan from birth, nagkaroon ng immune response kontra yung proper metabolism ng blood sugar. Yun ang binanggit yung kwan. Yung mga immune system, para bang yan ang responsible for yung mga pangit na reaction sa yung mga high blood sugar. So dapat pag-aralan yan, i-work up yan para malaman natin kung ano yung nag-trigger ng immune response na hindi maganda sa mga diabetic. Paano kung yung katawan mo maging resistant na to insulin or fails to produce enough insulin? Well, yan magandang tanong yan kasi ano bang gamot niyan yung tinatawag natin insulin resistance, Insulin resistance. Ang usapan natin diyan, yung mga receptors sa mga cells ng body natin. Kasi yung glucose para makapasok sa lahat ng klaseng cells ng body natin, kasi yan ang pinakagasolina Ang insulin papasok dapat sa cells yun. Ang magdadala ng glucose is yung insulin. Parang nakadikit yun sa insulin. Ngayon yung insulin na may kasamang glucose molecule, dapat ipapasok yun sa cell by way of yung receptor. Yung receptor, parang yan ang pintuan. Doon papasok yung glucose molecule. Ngayon, kung yung pintuan mismo, may diferensya o hindi pinapasok yung glucose,
talagang gugutumin yung mga cells ng body. Para bang hindi sila makakuha ng energy. So yung buong katawan mo na merong insulin resistant dahil sa may diferensya ang receptor, doon lalabas yung type 2 na diabetes. Okay? So ano ngayon ang gamot ng insulin resistance? Okay? Merong mga gamot na kumukontra doon sa inaayos niya yung receptor. Okay? Ngayon, ito yung mga herbal products na sinasabi natin. Katulad ng pinopromote ko rito, Ikarma, meron siyang ingredient na lumalabas na, umaangat na talaga. Yung pangalan ng ingredient is pterostilbene. Ang ginagawa ng pterostilbene, tinutune up lahat ng yung mga importanteng yung function sa body, katulad ng mga receptor resistance, kasama na rin yan. Ngayon, kung maayos natin yung receptor resistance, kung mawala yon, mas magandang absorption ng insulin, mas magiging normal ang mga blood glucose levels. Kung tuloy-tuloy lang yan yung mga ganong consumption ng mga ganong products na nakakatulong sa insulin metabolism, mas gaganda ang yung mga condition ng mga diabetics hanggang sa tuloy-tuloy, baka mawala rin tuloy yung mga acquired diabetic symptoms. Okay. Paano po kung yung mother o kaya yung ina ay isang diabetic o may diabetes at buntis siya? Yung bang bata sa loob, ma-acquire niya yung sakit ng ina bilang isang diabetes? Yeah, well, correct yan. Kasi doon sa specialty ko, yung neonatology, yung tawag natin dyan, yung specialista sa mga problema sa yung baby na sa loob pa lang ng sinapumpunan, di ba? Nasa loob pa lang. Ngayon, yung baby na yon, nasa loob pa lang, sanay sa mataas na sugar levels dahil sa diabetic ang mother. Okay. So yung baby, nakukuha niya yung nutrition, dumadaan dun sa umbilicus di ba yung cord galing sa mother papunta sa baby, yun ang suporta ng baby sa loob. Yung blood na yon galing sa mother, high sugar din yun, mataas din na sugar. So yung baby, nasasanay siya sa mataas na blood sugar galing sa mother. Paglabas ngayon ng baby, parang na-addict na rin siya doon sa high sugar. Kailangan kaagad na pakainin ng matamis din. Kasi within 24 hours, kung di mo pakainin kaagad yung baby, born to a diabetic mother, magkakaroon siya ng anong tawag nito, yung glucose shock. Para bang biglang gugutumin kaagad kasi naputol yung kanyang supply na sugar. Yun ang problema ng mga diabetic babies. Okay. Ito bang mga viruses o yung mga environmental factors na yan ay nagkukos din yan ng diabetes, Doc? Yung environmental factors natin sa diabetes, ano yan yung katulad ng binanggit ko nila, yung hindi magandang pagkain, hindi magandang exercise, at saka lifestyle. Yung buhay, yung lifestyle. Lifestyle, punong-puno ng mga stressful situations na kailangan talaga i-manage yung stress. Kasi isang oras lang na stress yung maraming production ng tinatawag natin adrenaline Yung adrenaline, yung parang yung hormone na yan na very harmful kung hindi iko-control, okay? Alam mo, binabanggit ko dyan sa lagi, yung endorphin naman, yung laging masaya, okay? Dapat kinokontra niya ng laging masaya versus yung laging mainit ang ulo. Kasi kung lagi kang masaya, napipigilan yung secretion ng mga adrenaline at mas magandang yung condition ng body kung gano'n na nangyayari. Okay. So itong mga overweight or mga obese ay vulnerable po ito. Ano po, Doc? Well, ano ba yung tinatawag natin, the chicken or the egg? Ano na uuna, yung chicken or yung egg, di ba? Malaking debate yan. So ang tanong natin diyan is, anong nauuna, yung mataas ng blood sugar o yung mataba na? Pag tumaba, magkakaroon ng diabetes. Well, hindi natin ma-determine kaagad yun Kailangan pag-aralan yung lifestyle ng isang individual na obese, okay? Okay. Kasi yung obese na tao niyan, hindi natin alam kung saan galing yun. Sa sobrang takaw din ng mga pagkain o kaya kulang siya sa exercise Kasi kung ang isang tao kulang sa exercise, siyempre sobra-sobra kinakain yan tapos hindi ka naman nag-exercise. Hindi naman nasusunog yan. Kaya nagiging storage na fat, storage energy. Ganun Hindi nagagamit yung lahat na nakakain niya.
So, storage na storage, kaya siya tumataba. Pero hindi naman diabetic, di ba? Mhm. So, yung kabilang case naman, meron ng mga diabetic naman. Yung diabetic, dahil sa hindi magandang pagsusunog ng mga blood sugar, yun, ina-accumulate yan in the form of body fat. Nag-accumulate, kaya sila tumataba. Okay? So, in saying, merong mataba na hindi diabetic. Merong diabetic na payat. Yun yun. So, kailangan natin pag-aralan ng each individual na yung parang cases of diabetes. So hindi lang sa pagkain ang pinag-uusapan natin dito kasi okay lang yung pagkain. Pero ang masama dito yung unhealthy na pagkain o pagda-diet. Parang yun ang Unhealthy lifestyle. yun. Siyempre, kung wala kang exercise, mataba ka, wala kang exercise, di ka pinapawisan, Tama. hindi nasusunog yung... Go ahead. Tinatanong iba sinasabi, ano kinalaman ng exercise sa sa health? Alam nyo, simpleng exercise lang. Walking lang, brisk walking o yung extensive walking, maganda yan eh. Hindi naman natin kailangan na tumakbo, weightlifting, bodybuilding, mga ganun. Hindi. Simple, tawag natin dyan is cardiovascular exercises. Eh. Yung cardiovascular cardio is heart, okay? Vascular is yung mga ugat-ugat, okay? Kailangan natin mag-exercise para tumaas yung heart rate. Kasi ang heart rate ng tao nasa parang 80 lang eh. Yung kada minuto, ang tibok ng puso mga 80, 80. Ganon. Pwedeng resting yun eh. Ngayon, ang kailangan mangyari sa exercise, simple, is pataasin yung heart rate mga 10% above normal. Eh kung mga 10%, siguro mga 100 to 120 lang yun. Ngayon, maglakad ka lang ng medyo malayo o medyo mabilis. At bibilis yung tibok ng puso mo. Kung bibilis yung tibok ng puso ng tao, mas magandang daloy ng dugo. Kasi parang pump ng pump yung heart. Siyempre, yung blood, labas ng labas. Magsa-circulate yan na mabilis. Ngayon, yung mga dugo natin, nakakarating sa kaduluduluhan ng mga ugat ng tao. Kung mangyari yon, parang nafa-flush lahat ng nakakarating ang nutrients at saka yung mga dumi, nahuugas, nababanlawan. Kung araw-araw nangyayari yan, maganda circulation, magandang daloy ng nutrition, magandang daloy ng yung mga protective, yung mga magandang mga vitamins, mga pagkain, gaganda ang function ng body. Pero pag hindi nangyari yon, stagnant, alam niyo mga ilog na stagnant, dito sa mga estero natin, pag hindi gumagalaw, mabaho, nag-iipon ng dumi, nag-iipon ng disease. Yun ang nangyayari sa katawan natin. Kapag ka Kailangan stagnant. laging gumagalaw. Okay. O stagnant water, ganun din ang katawan natin. Kung stagnant blood flow, maraming sakit ang lalabas dyan. So ang complications ito ay heart and blood vessel diseases. Kung mataas ang blood sugar mo at untreated ito, it will leads to cardiovascular disease, heart attack, stroke, nerve damage or neuropathy, and kidney disease. Diyan tayo babagsak sa mga complications na yan, Doktor. Correct. So ano pong mas magandang gawin natin Yes, dyan? correct. Anong may tutulong ng ikarma dyan? Well, ito, ang role ng ikarma, lagi ko nga i-remind sa mga nakikinig. Ikarma has a very potent, ang tawag nito, antioxidant property. And pangalawa, anti-inflammatory property. Yung pangatlong benefit na nakukuha sa mga ganitong products, antioxidant, anti-inflammatory, is anti-cancer naman. Okay? Para maliwanag sa mga nakikinig, yung damage ng mga ugat ng tao, ang sanhi ng karamihan ng chronic diseases. Kasi nasisira yung pinakaloob ng isang ugat, yung lining ng ugat. Doon dumadaan ng dugo. Okay? So ngayon, kung frequent ang damage sa, ang tawag nito, intima, yung sa loob ng ugat, parang nasusugat yan eh. Parang kalawang. Kung sa kotse, kinakalawang. Sa tao, yung damage, yung free radical damage ang tawag doon. Ngayon, kung may sugat sa loob ng ugat, tinatapalan yung sugat ng kolesterol. Kaya kumakapal ang sa loob ng ugat dahil sa cholesterol plaques. Ngayon, pag tuloy-tuloy nangyayari over 1 to 5 years na laging natatapalang ang loob ng isang ugat, sumisikip ng ugat ng tao, mga arteries. Ngayon, kung pasikip ng pasikip, ang nauunang nadadamay ng mga organ na mayroong mga ganong maliit na ugat, kasama ng puso, utak, kidney,
liver. Okay? So kung chronic ang damage ng ugat ng isang tao, karamihan na uuna dyan is yung mga malilit na ugat affected, katulad ng mata, katulad ng puso, at katulad din ng kidney. So kaya yung mga diabetic na may severe vascular damage sa loob ng kidney, yun ang kailangan ng dialysis. Yung mga diabetic na sira ang mga ugat sa mata, yun ang nabubulag. Yung mga diabetic na nasisirang ugat sa puso, yun ang inaatake. So yan ang mga delikadong sakit ng long-term unmanaged diabetes. O yun. So ano po ang mga dapat na gawin natin na paano po ma-prevent yung sakit na yan? Well, ito nga, diba, kanina pa natin sinasabi, yung mga pinaka-tips ko, yung diet moderation, okay, exercise, at saka manage stress, yung pinapatong ko ritong advice. Siyempre, yun yung mga antioxidant, yan yung mga anti-inflammatory. Doon papasok ngayon ang role natin ng ikarma. Marami na mga herbal preparations on the market na meron ng mga ganyang properties ng tatlo. Okay, minagmamalaki ko lang ito ikarma kasi meron mga, ito sinasabi, pinakamagandang, kung akin, pinakamataas na antioxidant na level sa lahat na nakita kong product. Mabisa talaga. Ang isa pa, siyempre kung bibili ka, gagastos ka lang man, gastusin mo yung very efficient na product. Yung mura lang, mabisa pa. Ito, yung product natin ikarma, sasabihin mo, ang half the price nito compared to other comparable na mga herbal preparations. So, with ikarma, nakukuha mo na lahat ng benefit na nakukuha mo sa karamihan ng mga herbal preparations. Okay? Tapos yung ingredient ng ikarma na nakikita, galing ako sa nung Amerika, pinag-aralan ko lahat ng mga binibili ng mga tao doon, yung mga ganito. Ang katulad nito, yung resveratrol. Ngayon, yung pati yung lumalabas na bago ngayon, yung pterostilbene, mas beneficial ito kaysa yung top-selling na yung antioxidant ay yung anti-aging product sa Amerika na yung tinatawag na resveratrol. Nandun sa mga research natin, nakikita, nababasa ko, very effective ang pterostilbene. Yes, alam nyo, marami na po kasing health conscious na tao ngayon na nakatutok dyan sa social media, kung ano-ano na ang napapanood. Hindi na nila naintindihan kung ano ba talaga ang causes nito. Galing ba sa dugo, galing ba sa pagkain, galing ba sa immune system, o saan na yan na nakukuha yung mga sakit na ito, Doc? Well, ayan, yung sinabi ko, lahat naman ito, yung tinatawag natin na chronic diseases. Yung chronic diseases, nanggaling ito, ako sasabihin ko 90% of chronic diseases today, nanggaling yan dito sa mga pangit na lifestyle. Okay? Yung paulit-ulit ko sinasabi, ang pagkain ngayon ng tao, marami ng processed foods eh. Marami ng hindi na natural eh. Marami ng preservatives eh. Yun, isang malaking bagay na yun. So kakain ka ng hindi magandang pagkain, tapos sasabayan mo ng hindi magandang exercise during the day, tapos marami kang problema. Ganun yan. Yung ito over the last decade na lang eh. Yung hindi na maganda yung progress ng itong lifestyle ng tao. Kaya dapat maging aware ngayon, lagi ko sinasabi sa mga programa natin, na maging aware sa improved lifestyle. Umpisahan niyo yon over the next 5 to 10 years. Improve your lifestyle, we can eliminate itong mga chronic diseases. Yes, sa dami na nga po ng itong mga herbal products na ito, parang nahihilo na yung tao. Ano ba talaga ang pinakamabisa dito? Kung paghalu-haluin mo naman ito, hindi mo alam kung sino nakagamot sa'yo. Correct, yon. Magandang statement yon. Ako, etong ikarma, isa lang talagang ingredient nito. Ito, isang product na galing sa Nara tree. Ang Nara tree, ang ginamit natin yung bark at saka stem. Okay? Well, meron mga shotgun na preparations on the market eh. Ibig sabihin yung 3-in-1, 5-in-1, all-in-1. Dinulog lahat ng mga halaman dito sa paligid natin. Dinulog, na-pulverize, pinasok nila sa isang product. Okay? Ang concern ko lang dyan is, gaano karami ba pwedeng ipasok sa isang produkto? Kung sabihin mo 10 yan, gumaling ka, alin ba doon ang mabisa? Para hindi mo rin ma-determine kung alin doon.
So, ganyan mo, inumin mo lahat yun. E kung i-concentrate mo doon sa isang mabisang ingredient, yun na lang bilhin mo, baka mas effective nga yun. Kasi i-shotgun mo, di katulad ng mga baril. Shotgun, bumaril ka, lahat tatamaan mo eh. Mhm. Pero kung isang pala lang na very specific, mas effective. Okay. Mayroon pong pag-aaral na ginawa sa India by Mikala et al. At na-publish din ito sa International Journal of Basic and Clinical Pharmacology na sinasabi rito ang ikarma talaga ang parang matibay na makakatulong na gamot sa diabetes, asthma at mga iba pang chronic diseases, Doc. Yes, partner. Hello? Nabasa ko nga yan. Ito, isa itong article sa napakadaming mga research articles regarding itong Nara-3 extract. Yung Nara-3 extract, meron ito sa India, meron ito sa China, meron ito sa karamihan Southeast Asia, including Philippines eh. Yung Nara-3, yun nga, meron siyang ingredient. Yung binanggit ko kanina, pterostilbene, na responsible for yung mga problema sa mga yung health, okay? So, ang do sa research ni Mikala, nakita nila through yung laboratory studies, ang result nitong consumption ng pterostilbene, yan yung ingredient na galing sa Nara-3, yung effect nito, beneficial effect is eto, nagpapababa ng triglycerides, nagpapababa ng cholesterol, nagpapataas siya ng high density lipoprotein, nagpapababa siya ng low density protein. Lahat ito beneficial sa katawan ng tao, okay? So yung huling resulta nitong ginawa nila, nalaman nila na ang pterostilbene nakakababa din siya ng blood sugar. Kinompare nila sa yung standard na gamot sa mga diabetes, ito ng metformin, okay? Yung kung kayo ay diabetic, malamang lahat ng 90% ng mga diabetic today are taking yung metformin na sinasabi ko, okay? So, pinag-aralan itong product nito, pterostilbene, ang nakita nila, ang performance ng pterostilbene na nakita na sa ikarma is comparable, parehas lang doon sa performance ng metformin, okay? So, bakit ko sinasabi nito? So, sinasabi ko to para bigyan kayo ng choice, okay? Dito sa ikarma, nakakakontrol yan ng mga blood, yung cholesterol. Nakakakontrol ito ng mga yung bad cholesterol at nakakakontrol ito ng blood glucose, okay? Ang comparison nito over the past 10 to 20 years sa consumption nitong ikarma product, wala sila nakikitang mga adverse effects, yung tinatawag na side effects eh. Pero pinag-aralan nila ang metformin, yung mga nagtitake ng metformin, meron silang nakikitang mga adverse effects sa liver. Okay? So hindi ko sinasabi talagang masama. Ang sinasabi ko lang na pinag-aralan nila ang mga may inom ng metformin at nakita nila na iba na merong problema sa liver. Dito sa performance ng itong ikarma, wala pang lumalabas eh. It's a natural food na iko-consume mo araw-araw at wala namang nakikita or known na side effects. Kaya kung kayo may choice, kung gusto nyo makontrol ang blood sugar ninyo, anong inumin nyo? Yung natural product na walang lumalabas sa side effect or yung protocol na sa medicine na parang baka meron ng side effects eh. Okay? So choice niya yan eh. Ang recommend ko lang, yan yung ikarma. Pwede bang inumin ng ikarma, Doc, na habang wala pang laman ng tiyan? Yes. Ako, subok ko na rin yan. Kasi every morning, minsan pag gising ko pa lang, meron akong 1 glass of ikarma. Inumin. Marami naman akong consumers. Uminom sila lahat ng yung kanilang tablets before meals. Merong after meals, meron during meals eh. So marami na tayo nasubukan ng mga yung how to take ikarma. Iba-iba, kanya-kanyang subok, kanya-kanyang schedule, kanya-kanyang dosage eh. Merong 1 a day, merong 3 a day, meron yung may cancer na 10 capsules a day plus inom.
wala namang bad na news eh. Wala namang feedback na masama. So, paano mo kumakain ka ng mga gulay na araw-araw na tuloy-tuloy? Mhm. Yes, ito, kasi kung minsan mataas ang cholesterol, mataas ang triglyceride, mataas ang creatinine. So, may mga nagsasabi naman, mas okay naman pa yung mas mataas yung cholesterol mo kaysa mataas yung blood sugar mo. Or mataas yung creatinine mo kaysa mataas yung triglyceride. Parang ganun eh. Parehas lang naman ng epekto ng mga yan sa ating katawan, di po ba, Dok? Very complicated. No, ako, isa masasabi ko lang, sa observation ko, sa pag-aaralan ko rin ng medicine, pag-aaral ko ng mga laboratory results ng lahat ng mga nagtitake na ikarma sa akin, hinihingi ko talaga yung blood profile nila eh. Sabi ko, paki-check nga yung blood profile, blood testing yan, di ba? So, doon sa blood testing, blood chemistry, nandun yung cholesterol, yung triglycerides, yung blood sugar. Isa napansin ko talaga sa marami na umiinom na ikarma over the past 5 to 10 years, lumalabas na puro normal ang kanilang blood, yung lipid profile eh. Mhm. Okay lang ang dati-dati mataas ang cholesterol. After 1 to 2 years na pag-inom na ikarma, parang normal lang, bumaba ng konti, kahit na mataas pa, bumaba siya ng konti. Okay, pati mga blood sugar, nag-normalize na. Ang isang significant doon, nakikita, nag-improve yung high density lipoprotein eh. Kasi ito yung maganda. Yung pangit, yung lechon de leche, yung low density lipoprotein. Yun ang bumababa. So, yan ang magandang effect. So, katulad ng sinabi ko, kung inom kayo ng ikarma, marami naman akong proven na lab results eh, na hindi naman dinoktor eh. Marami akong nakikita diyan, pinag-aralan ko yung mga lab reports nila over the past 5 years. May significant benefit na nakukuha nila from the consumption of ikarma product. Okay. May tanong dito, Dok. Ano raw pagkakaiba ng ikarma dito raw sa sambong? Well, they are both herbal products. Okay? They are both antioxidants and they are both anti-inflammatory. Okay? Yung sambong, nag-experiment sila for a specific reason. Ang specific reason is to try to treat UTI. Yan. Okay? So, para bang dinaan din sa FDA, meron silang mga, tawag nila, clinical trials. Ang ginamit nila for the purpose of yung treating UTI. Ganon. So, positive ang result. Lahat ng mga uminom doon sa kanilang yung eksperimento, pinainom ng sambong, tapos tinignan yung result, halos lahat gumaling. So, na-approve ng FDA ng sambong used for UTI. Pero, kung akong tatanungin, sambong is not only good for UTI, it's good for general immune system boosting. Kasi yan ay antioxidant din. Yan ay anti-inflammatory din. Baka pwedeng anti-cancer din yan. Okay? Ang sasabihin ko lang is, ako, yung product na pinupush ko, na pag-aralan ko, may positive result din. At saka, doon sa laboratory report dito sa Pilipinas, mas mataas ang antioxidant level nito kaysa yung ibang product katulad ng mga sambong. Ganon. Mas mataas ito sa mga leading herbal product on the market. No? Pero mas mura pa rin siya. So, choice na naman nakikinig kung anong gusto nyo subukan. Ako, sasabihin ko lang, sambong is good. It's a herbal product. It's good for UTI. It could be good for others. Ang sinasabi, itong ikarma is good for everything. And it's been proven to be efficient. And it's a affordable product. At pagkakaiba dito, sa ikarma, mataas ang parang orak nito. Yung okay, para ma-explain din natin sa mga nakikinig. Yung oxygen. Ano ba itong ORAC na sinasabi nila? Mm-mm. Okay, ORAC is Oxygen Radical Absorbance Capacity. Okay? Kung para maintindihan ng tao nakikinig, ano yung ORAC? Para ba yung ginagamit yung sponge sa kitchen? Yung sponge, ano? May magandang sponge, may pangit na sponge. Pag nilagay mo sa tubig, gaano kabilis siya mag-absorb ng tubig? Okay? May mga sponge dyan na hindi nakakahigop eh. May mga sponge dyan na idapa mo lang, kukunin lahat ng tubig eh. Yun ang demonstration ng ORAC. Oxygen Radical Absorbance Capacity. Ginagamit yung numero na yan
to determine the efficiency ng isang herbal product. Okay? Ngayon, ang magandang ORAC score sa isang herbal product is mga 5 to 10,000. Yan ang ginagamit ng numbers. Kung nakita mo yung ORAC score ng isang product is 5 to 10,000, maganda na yun eh. Mabisa na yung herbal product na yan. Nung napag-aralan namin ay Karma, 25,000 ang ORAC score. Double the good quality ng mga competitors niya. O ganon. So, bahala na kayong mag-decide. If you want to try a herbal product, you want to get good immune boosters, ito na lang, i-Karma. Yun. So far, proven na sa akin yan eh. Yes, itong ikarma na ito ay talagang marami na ring nagbibigay ng testimony tungkol dito na maraming natulungan na ito, Doc. So, yun na nga, out of mga 100 na herbal medicines, nasa number 15 or 20 itong ikarma, Doc, or number 10. Alin yun? Out of 100 herbal products or medicine, ang ikarma ata nasa rank number 10 or 20. Ay, hindi, nasa top. Actually, yung number na yan, yung Therospidal ingredient na yan, ikarma, yung ranking niya in the ORAC score is among the top 10 in the world. Sa buong mundo yan. Okay, top 10. Okay. Dito sa Pilipinas hindi na namin makita yung competition eh. Masasabi namin, it's in the top 3 in the Philippines. Sa Philippines pa lang top 3 na yon. Hinahanap ko yung number 1 and 2. Parang hindi naman yata pagkain eh. Hindi naman proven na makakain na yung dahon na yon, kung ano man yun. Okay? So, ito, practical na. Nakukonsume naman natin ang nala. Nandiyan na, malakas na yan. Kung sabihin mo, very effective niya, bakit maghahanap ka pa ng iba? Top 3 na yan sa Pilipinas, top 10 in the whole world. So, yan ang proof natin. Okay. Mayroon ding tanong dito, paano makakatulong din yan sa sinasabing gallstone? Okay. Hindi ko makita yung write-up, yung clinical explanation ng gallstone and kidney stone removal. Sa akin is based on yung feedback sa mga gallstone formers at kidney stone formers. Actually, ito itong mga nagko-consume na ikarma, dumating sa akin na pinakita ang mga ultrasound reports na meron talaga silang kidney stone, meron silang gallstone, okay? After consumption of ikarma, nakikita ko at least 3 months, inulit yung ultrasound, hindi na nakita ang stones Pero ang report nila, meron silang naramdaman na merong lumabas na stone, ganon, from yung mga kidney stone. Kasi may tunog yan sa mga pag-ganon. Sabi nila, nawala na yung stones Okay? So, yung actual mechanism ng stone removal or stone reduction, hindi ko pa ma-explain yan. Ang masasabi ko lang clinically, meron yung mga users na ikarma na sinasabi lang, before meron silang stones, after na-clear na yung stone, o hindi na nag-form. Ayun, okay. So, magandang paliwanag yan, Doc. Itong, sinasabing nasisira na yung membrane ng kidney, paano makakatulong yung ikarma nito? At anong epekto nitong nasisira ng membrane? Well, ang ikarma kasi, yung kidney failure, kidney damage, is due to yung problem with yung filtration membrane ng kidney. Ang kidney, marami siyang yung mga pangsalang membranes Kung damage ang membrane, lulusot yung mga hindi dapat lumusot. Hindi na filter yung dapat ma-filter. Ganun lang. Kaya kailangan ng dialysis. Ngayon, yung damage to the kidney membrane, yung filtering membrane, mahirap na i-repair yan Dapat talaga i-replace. O kaya, yung membrane na yun, para bang hindi mo na ma-repair. Yun ang sinasabi nila.
ang damage was done by yan yung mga oxidation process, yung mga free radicals. So kaya ang ginagawa ng e-karma, pinoprotekta ng kidney from further damage. Sira na yung kidney mo, kung hindi mo alagaan yan, mas lalong masisira. Ang ginagawa ng e-karma is protecting the kidney from further damage. Okay? Yan yung first property niya. Yung second property ng e-karma is yung anti-inflammatory. So yung damage sa kidney is actually inflammation. So if you introduce an anti-inflammatory ingredient, katulad ng e-karma, it will help in the healing and repair of the kidney membrane. So yan ang inaano natin. Pero pwede ba naman immediately? Ako, yung repair process ng kidney, it will take you years eh. So kung bumigay ang body mo, kidney mo, before nagkaroon ng repair, pwede ka na mamatay dyan. So ang immediate na yung remedy o sa mga kidney damage is kidney transplant na. So meron tayo mga yung testimonials from different parts of the country na yun yung mga on dialysis. Ang nasasabi ko lang is e-karma was able to reduce the number of dialysis frequencies sa loob ng isang linggo. Kasi may mga dialysis patients na using e-karma 3 times a week. So it was reduced to actually 1 time a week lang. So ongoing pa rin yan. So ang sinasabi sa akin yan, it's possible to try to repair kidney damages eh. Pero it's going to take a very long time eh. Ang problema lang naman sa length of treatment ng mga ganon is baka bumigay muna yung tao kaysa yung healing process. Yan ang problem yan eh. Wala na bang alternatibo na gawin aside from the dialysis or transplant? Hindi na ba talaga marirepair kung... Wala na iba. Well, marami nang lumalabas ng mga alternative mga methods eh. Pero nothing is proven eh. Meron pa nga isang lumalabas ngayon, yung mga stem cell, narinig yung stem cells, yung mga cell rejuvenation, mga ganon. Ang dami pang lumalabas eh. May mga testimonial na sinasabi, totoo yan, gumaling sila, na-repair yung kidney nila. Pero that's individual eh. That's not on a, para bang, yung proven clinical basis eh. Hindi natin masabi, no, yung isang bagay po pwede sa lahat. So, wala man talagang proven. Ako, definitely, yung the kidney damage will take years to improve. Ganun yan. Or to repair completely. So, in between, the only known remedy today is kidney transplant. Okay. Thank you very much, Doc, sa inyong mga paliwanag. Marami na naman po tayong natutunan sa mga Okay, very explanation. Good. Thank you. Oh, thank you for having me. Ito na, next week, nandyan na ako sa stasyon. Darating na ako Dagupan. Akala ko nga, nasa Amerika pa kayo. So, pag nasa Amerika pa kayo, February 6 pa lang doon. Oo. Oh, ngayon, nandito na. Ito, nandito na ako. Welcome home, welcome back, Dr. Glenn. Thank you for having me. At sana naman lahat naman nakikinig nyo, makinig sa akin. At sana happy weekend naman lahat. See you next week. See you. Okay. So, thank you very much, Matt. At saray avid listeners tayo. Si Karadi Roberto Nimer, si Manong Ben Joby, Ben Hobillano, si Romulo Espinosa, Jean Magsano, Gary Dalisay, Condolens amigo, and si Nick Nock Tolentino, si Alvin Palsimon. Happy birthday kunod kinan Randy Mislang na Barangay 1, si Armando Segundo, bawat segundo may Armando. Si Renato Wahobillano, si Miriam Bulataw, si Mark J. Calderon, Sargento, good morning. Former Kapitan Jonathan Rillera. Napoleon nating lahat, Napoleon ko, tan si Mario Ico. Happy birthday nga pala kay sa aking apo, kay Yuan, dyan sa Canada. Happy birthday, Yuan. Yuan Navarro. Kantabay ko the technical side.
si Ka Edwin Inong. Itilak mi lalangula su balag mimpi sa salamat at balang sinansakay ya pinablin na dumringal. Salamat at saratay prayers yo. Diyos ti agngina apo. Tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at nag-iikarma. Orly in the morning. Nagbabalita, nagliling